Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang kwento ni Jack at ang Beanstalk. Kumusta, mga kabulilit? Ngayong araw, meron tayong kwento tungkol sa isang napaka-ordinaryong batang lalaki na gumawa ng isang napaka-hindi ordinaryong bagay. Isipin nyo, paano kaya kung may tumubo sa bakuran nyo na puno ng sitaw? Nasing tangkad ng ulap. Exciting, di ba? Halikayo, samahan nyo ako sa kwento ni Jack at ang mahiwagang puno ng sitaw. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para updated ka sa ating mga kwentong nakakatuwa. Si Jack ay isang batang, masayahin at maparaan, na gustong-gustong maglaro at tumakbo sa hardin. Pero mahirap lang sila, ng kanyang ina at tanging si Milky, ang kanilang alagang baka, ang kanilang kabuhayan. Walang-wala na silang makain, kaya napagpasyahan ng kanyang ina, na ipagbili si Milky. Jack, sabi ng kanyang ina, dalhin mo si Milky sa bayan at ipagbili mo, para makabili tayo ng pagkain. Habang naglalakad si Jack, kasama si Milky, napansin niyang may isang, kakaibang matandang lalaki, na nakatingin sa kanila, mula sa tabi ng daan. Nang makalapit si Jack, ngumiti ang matanda, at inilabas, ang 5 butil ng sitaw, mula sa kanyang bulsa. Jack, ipagpalit mo sa akin ang baka mo, kapalit ng mga buto ng sitaw na ito. Hindi ito basta-basta, dahil ang mga ito ay mahiwagang buto. Nag-isip si Jack, kakaiba ang alok ng matanda. At parang may kakaibang kislap, ang mga buto ng sitaw, na tila may kung anong, sikreto ang dala. Sa huli, pumayag siya, at nakipagpalit, sa matanda. Umuwi si Jack na hawak, ang mga buto ng sitaw, sa kanyang kamay. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang kanyang ina. Ano, buto ng sitaw, kapalit ng baka. Jack, anong iniisip mo? Ano ang kakainin natin? Inisip mo ba iyon, ha? At sa galit, itinapon ng kanyang ina, ang mga buto sa labas ng bintana. Mga bata, paano kaya kung kayo si Jack? Tatanggapin nyo ba ang mahiwagang sitaw? Anong gagawin nyo? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwentong ito. Kinabukasan, paggising ni Jack, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Tumubo sa labas ng kanilang bahay ang isang higanteng puno ng sitaw na tumataas ng singtaas ng langit. Nangganyo si Jack na akyatin ito. Inisip niya, baka may kayamanang naghihintay sa itaas. Tuwang-tuwa si Jack sa kanyang nararanasan. Habang tumataas siya sa puno, papalapit siya sa mga ulap na nagbigay sa kanya ng magandang pakiramdam. Nakakatuwa naman ito, kita ko na ang lahat ng bagay, sabi niya sa sarili. Nang makaakyat siya, natagpuan ni Jack ang isang napakalaking kastilyo, nasa ulap. Palapit siya ng palapit sa kastilyo, at nang makapasok siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ang higanteng si Goliath, at ang paligid ay puno ng kayamanan. Gintong itlog, pilak, at isang mahiwagang alpa na tumutugtog ng mag-isa. Napansin ni Jack na natutulog ang higanti. Kaya tahimik siyang naglakad papunta sa isang malaking mesa kung saan may nakasalansan na mga gintong itlog. Huwo, ang dami ng ginto dito, bulong niya sa sarili. Mainit niyang kinuha ang isang itlog at mabilis na bumaba sa puno. Nang dumating si Jack sa lupa, ipinakita niya sa kanyang ina ang gintong itlog. Laking gulat at tuwa ng kanyang ina, at sa unang pagkakataon ay may pag-asa silang
maiahon ang kanilang sarili mula sa hirap. Ngunit sa kanyang kuryosidad, naisip ni Jack na umakyat muli sa puno ng sitaw. Bumalik siya sa kastilyo ng higanti at sa pagkakataong ito, habang pababa na siya, may narinig siyang boses sa likuran. Fifay fo fum. Naaamoy ko ang amoy ng tao. Sigaw ng higanti. Habang naghahanap ng tao sa kapaligiran. Mabilis siyang bumaba. At sinubukang magtago sa mga ulap, pero nakita siya ng higanti. Mabilis na tumakbo si Jack sa labas ng palasyo, dala at gintong itlog. Lumabas na rin sa pintuan ang higanti. Ang kaba ng dibdib ni Jack. Binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa lumalayo na ang distansya niya sa higanti. Sa wakas, dumating siya sa puno ng sitaw. Agad siyang sumakay dito pababa. Habang hinahabol siya ng higanti, naramdaman ni Jack ang nanginginig na puno. Hala, kailangan ko ng paraan para matigil siya. Nang malapit na siya sa dulo, tumalon siya mula sa puno. Bumagsak siya sa lupa pero agad siyang nakabalik at tumayo. Mabilis na kumuha si Jack ng palakol at sinimulang putulin ang puno ng sitaw. Habang pinuputol niya ang puno, ang higanti ay papalapit na ng papalapit. Sa wakas, naputol ang puno at bumagsak ang higanti mula sa taas ng ulap. Napuruhan ito at tuluyan nang nawalan ng buhay. At mula noon, namuhay ng marangya at maligaya sina Jack at ang kanyang ina. Bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap nila, sila ay tumulong sa mga mahihirap sa kanilang lugar at sa labas nito. Inilaan nila ang kanilang mga sarili sa kawang gawa. Ang kwento ni Jack at ang Beanstalk ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng pagiging matapang at maparaan, lalo na sa harap ng kahirapan. Pero tandaan din natin na ang pagiging masinop at pag-iingat sa mga desisyon ay mahalaga rin. Kaya mga bata, kung may pagkakataon na dumating sa buhay, piliin nating gamitin ito ng maayos at responsable. Tiyakin na makakatulong hindi lang sa sarili, kundi pati sa pamilya at ibang tao. Wow, tapang ni Jack, di ba mga bata? Sino kaya sa inyo ang kayang gawin ang ganun para tulungan ang pamilya? At kung aakyat ka sa puno ng sitaw, ano ang gusto mong matagpuan sa dulo nito? Email ang sagot mo sa email address na nagpa-flash sa screen. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod pang mga kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!